Nagkaroon ng tensyon sa isang mahalagang pagdinig na pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito napilitang umatras si Representative Brosas matapos siyang harapin ni Vice Presidente Inday Sara. Samantala tinawag namang duwag sina Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Martin Tambaloslos dahil sa kanilang hindi pagsipot sa naturang hearing. Sa nasabing pagdinig, diretsahang hinarap ni VP Inday Sara si Brosas na nagresulta sa tila pagbagsak ng argumento na kinatawan mula sa Makabayan Bloc. Ang matapang na bayag ni VP Sara laban sa mga paratang ay sinasabing nagdulot ng kaba at pag-atras ni Brosas sa issue. Samantala marami ang nagulantang at nadismaya sa hindi pagdalo ni Kuting at Tambaloslos na itunuring na mahalagang personalidad sa nasabing usapin. Ayon sa ilang tagamasid, ang kanilang kawalan ng pagdinig ay nagpapakita ng kawalan ng interes o paninindigan. Dahil sa mga kaganapang ito, lalong umiinit ang tensyon sa gobyerno na nag-iiwan ng maraming katanungan para sa publiko. Ang tagumpay ni VP Sara sa pagharap kay Brosas ay nagbigay ng positibong impresyon sa kanyang mga taga-suporta. Ngunit ang kawalan ng aksyon mula kina Kuting at Tambaloslos ay nagdulot ng negatibong reaksyon. Umaasa ang publiko na sa mga susunod na pagdinig, magiging mas malinaw ang posisyon ng bawat lider at magkakaroon ng hustisya para sa tunay na interes ng bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kahit na ho na nire-skid na ng TUAD Committee ang kanilang hearing na gaganapin ho sana bukas, pero napagod naman si Tatay Digong. Nandito naman ho, LG Asap, Melondago, gandang gabi sa inyo. Patay kayo. Ayon kay Atty. Sal Panilo, magmarcha umano si former President Rodrigo Roa Duterte papuntang Kongreso bukas at kumprontahin ang mga bayawak, mga buhaya. Hello, niyan Agsamusam, maraming salamat sa pa-upgrade. Magandang gabi sa inyo. O paano na to? Siyempre naman, ito nga lang ho ang hinihintay ni Tatay Digong, no? Kinansila pa ninyo. Pobreng Pinoy, salamat ho sa inyong pag-upgrade. Ang mga ugag, merong palusot na naman. Kaya kanina, daming palusot, no? Binaliktad. Kasabwat ang mga mainstream media. Kahit kailan halatadong may busal ang mga mainstream media, mantakin mo ang kikitid ng mga otak, no? Mga kongresista ba talaga itong nasa kongreso ngayon o talagang mga buhaya lang? Hello, Ake, maayong gabi sa inyo. Sara Halap Galano, maayong gabi, magandang gabi sa inyo. Mantakin mo guys, hindi daw sila umatras kay Tatay Digong. At sinisi pa si Tatay Digong, gumawa lang daw ng drama si Tatay Digs. Kung kailan daw hindi matuloy, saka daw pumunta buang. Ano si Tatay Digong, timang? Magsasakripisyo siya ng kanyang mga bodyguards, gastos, pira, pagod, para lang gaganyanin? Ugag din, oh. Hello, Missy Bautista, magandang gabi sa inyo. Yan yung yan yung otak ng mga buhaya. Yan yung gawain nila. At ito, mga kababayan ko, nadulas si Barbers. Napli natin kanina, hindi ko nabantayan pero ito, merong nagpost ng video Kitang-kita ang pagkadulas. Buti buhay pa. Ika lang guys, medyo lumuluha ako sa pawis guys Walang ilis ito. Ano nga ngayon, Barbers? At si Pastor Dila, kanina din nagsalita, di ba?
ni Pastor Dila. Nagsalita na siya. Ito ipi-play natin. Ang akala ni Pastor Dila, di na daw darating si Tatay Digong. Kaya problemado siya ngayon, kabado siya ngayon. Ang akala ko, banat lang kami ng banat. Yung pala, darating din si Digong pala. Ang akala daw niya, hindi na daw interesado si Tatay Digong sa kanila. Kaya nagulat daw sila, kumakalat sa social media, na darating si Digong. Inimbita niyo mga buang ngayon. Ba't kayo nagugulat? Ayun, yung sinurprise kayo. Miss A, maraming salamat sa pakulay. Hindi ko nga maintindihan sila eh. Gusto nilang papuntahin si Tatay Digong, tapos nung nandyan na, biglang cancel tapos gagawa pa ng issue. Romeo Cañete, magandang gabi sa inyo. Ito, bago po natin pag-usapan ang katangahan ng mga buhaya sa Kongreso. Hello, Ma'am Lovelyn Sibukawa. Maraming salamat sa pakal. Okay lang po, Ma'am Lovelyn. Hello po kay Yoshi Sibukawa. Magandang gabi. So, patuplok nga guys kasi dadayuhin tayo ng mga buang ngayon. Tuloy na kami bukas. Bukas, tuloy ang laban para sa bayan. Pakinggan po muna natin itong plataforma ni Pastor Apollo Sigibuloy na paniguradong tatamaan si Bangag dito, Palaka, pati Tambaloslos, pati mga buhaya dyan sa Kongreso. Hello, Tisa Amunun. Amuna, maganda po ng plataforma ni Pastor eh. Hukom Gorgor. Ayaw pa naman ni ngagban ng hukom Gorgor. Ito. Maganda ho kasi itong plataforma ni Pastor Gibuloy. Hukom bitay po laban sa mga durugista. Naku, patay ka, nyor. Patay kang iwim! Pakinggan mo muna natin. Nabigyan po natin ng pagkakataon itong pambato natin sa Senado. Pakinggan natin mga bisda ko. Pangatlo, sa ating ulo ng halimaw ng kriminalidad ay ang drugs and drug lords. Like sabi ko po, dalawa yung mortal sin. Number 1 is corruption. Pangalawa, itong droga na ito. So sa drugs and drug lords, the second head of the initiative targets the menace, the third na to targets the menace of illegal drugs and the syndicates that propagate this crisis. Drug lords and their networks not only destroy lives but also corrupt institutions and erode public trust in governance. So paano ba to susugpuin ni Pastor? Napakaganda po. Unang-una, he envisions a comprehensive crackdown on the drug menace, vowing to prosecute any government official complicit in protecting or enabling these criminals. Yan po, sa mga nagpo-protect po, sa mga nagdodroga, at ikaw ay isang government official, lagot ka. Sisiguraduhin ni Pastor na talagang mananagot ka sa batas. So to combat this threat effectively, Pastor Kibuloy proposes the establishment of a Truth Commission. So dalawa po yung Truth Commission natin. Truth Commission para po sa ating mga corrupt na officials, at ito naman po, Truth Commission para po sa mga officials na yun naman po nagtatago, nagpoprotekta ng mga drug addict, drug lords. Ito po. They will oversee and expose the extent of drug-related corruption. So this commission will operate with the same rigor applied to tackling graft and corruption, ensuring accountability at all levels of government. So furthermore, strict penalties will be enforced for those found guilty of facilitating drug operations or engaging in corrupt practices. Like sabi po ni Pastor, mortal sin, death penalty po talaga ang bagay sa mga ganitong klaseng government officials. So sa pagpapatuloy po,
In addition also, aside dito sa pagpo-prosecute, sa pagpe-penalize, isasali din po ni Pastor ang magiging mandatory na random drug test. Para po sa lahat ng mga government employees from top to bottom po. Random yan. Okay? Basta government official ka, anytime talagang ida-drug testing ka. Bakit? Kasi public office is a public trust. Okay? Kaya huwag mong i-betray yung public trust na yan. Betrayal of public trust. Kasi nagda-drugs ka, kaya hindi ka makapag-decide, makapagplano na mabuti, makapag-execute na mabuti para ma-achieve natin yung PPS or Peace, Prosperity, and Stability. So yun po. Yun po ang mga ilan sa isusulong ni Pastor laban sa drugs. At ito po sa pagpapatuloy still under drugs and drug lords, may community responsibility for rehabilitation. So alam naman natin yung Oplan Tokhang, pero may ginawa po si Pastor. Aside sa Oplan Tokhang, tatawagin niya itong PSK o Oplan Pag-ibig sa Kapwa. Yun po yung revision ni Pastor. Paano po ito sa Oplan PSK o Pag-ibig sa Kapwa? The families of drug addicts will have a primordial duty to surrender their loved ones to rehabilitation programs. So yung pamilya na po, sila na po yung pusang susuko para sa kanila. Lalo na, alam nila na ito, nagda-drugs tong aking anak or aking kapatid. O yun. So, responsibility na po yan ng isang pamilya. So this initiative aims to address the issue of addiction at its roots, emphasizing that families play a critical role in the recovery process. So to ensure compliance, penalties will be imposed on relatives who fail to fulfill this responsibility. So anong klaseng penalty yon? Okay, number one, it could be community service. At pangalawa po, andyan po, mandatory participation in educational programs. Okay? About the dangers of drug abuse and the importance of rehabilitation. So hindi ka naman ikukulong. Nandun lang tayo sa, baga, meron ka lang mga community service para ikaw na mismo ang susuko para i-rehabilitate yung iyong pamilya. So itong revised Oplan Tokhang or PSK Pag-ibig sa Kapwa will work hand in hand with law enforcement agencies to ensure a coordinated effort in both rehabilitation and the crackdown on drug syndicates. Community members will be encouraged to report suspected drug-related activities, fostering a culture of vigilance and accountability. So by prioritizing the rehabilitation of individuals and holding families accountable, alongside targeting drug lords and their networks, the Oplan Tokhang or Oplan Pag-ibig sa Kapwa aims to create a holistic approach to eradicating the drug menace in our society. Yan po, tinatawag na yan na family accountability. Pangalawa po, still under community responsibility for rehabilitation, mayroon po si Pastor na tinatawag na whistleblower protection. Paano yan? Baka pag-initan ako dahil ako yung nagsumbong sa aking pamilya. Baka yung pinsan ko, di ba? Yung pinsan ko, drug addict. Tapos ako magsumbong, patay ako sa mga magulang nun. So meron ding whistleblower protection para naman sa, yun na, nagre-report. At syempre, meron din tayong hotlines for reporting. Para talagang masiguro na itong mga drugs at drug lords, yan po, yun, mga pangatlo kasi yan. Dapat patay na yan. Mga enemies of the state yan. So, yun po ang pangatlo. Ayan po yung plataforma ni Pastor Kibuloy laban po sa droga. No? Hukom Bitay. Sabi ni Pobreng Pinoy, details are more on executive activities than legislative. Hoy, Pobreng Pinoy, buang ka talaga. Kanina ka pakulit mo. Eh, siyempre, iyan po ay isang panukala ni Pastor Kibuloy. Ipapasa po niya yan. Panukalang batas niya, naisip yan sa pagiging senador. So ngayon, depende na lang kung papasa yan or hindi. Ngayon, kung pipirmahan ni Bangag, Bitay si Bangag. Yan ay panukala, nakalatag na anong penalties. Siyempre, yung sinabi mo, Pobreng Pinoy, parang ang point mo doon, mga executive order lang. Hindi eh. Kailangan niya ipasa, magiging batas. Kang gaya ng tukhang. Ang tukhang kasi, kay executive order man yan. Igagawing batas yan. Ito, makatrolls to si Pobreng Pinoy, si paing ko to.
Oh. Yung ginagawa ng executive, no? Executive, oh. Ay, buang ka, di kita kailangan, animal ka. Tulos ka ni Pastor Kibuloy, no? Oh. Di i-hide na kita. Alam nyo po, papansin ka lang, pobreng Pinoy eh. Hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy. Tinitira mo agad ng executive. Timang ka eh. Pwede nga yung executive yung sinasabi ni Pastor. Ipapasa lang executive order. Ang problema nga ho, pagpapalit-palit na ho ng admin, hindi na ho natutuloy yung executive order. Pwedeng ipawalang bisa. Ngayon ho, ang gusto ni Pastor Kibuloy, kagaya ng tukhang na napalitan na ho ngayon, hindi na pinagpatuloy ni Bangag kasi siya man matukhang. Di ba? Gusto niya ipasa, maging panukala, pero meron siyang holistic approach. Dapat, gawin na nating batas. Bitay sa mga drug lords. Drug lords ba yan si pobreng Pinoy? Suportahan mo, tol. Tandaan mo, tol, lahat ng ginagawa ng executive dumadaan sa Senado, Kongreso. Mga panukalang batas. Depende na lang sa executive kung pipirma. Yan ang plataforma ni Pastor. Meron na ngang mga penalties na kalatag eh. Mas ayos pa nga to si Pastor Kibuloy ngayon sa lahat ng kumakandidato kasi si Pastor may plataforma, may mga penalties nilatag, anong gagawin natin? Ito ho yun. Alam nyo po, hindi ko kailangan yung subscriber na ganito, no? Magkaiba tayo ng landas eh. Tinotrolls agad si Pastor eh. Buang. Tandaan nyo ha, lahat ng ginagawa ng executive, nakabase po yan sa saligang batas. Pwede rin naman gagawa ang executive department na hindi na kailangan magpasa ng batas at gumawa na lang ng executive order. So ngayon, si Pastor kasi, ayaw man niya ng ganyan, nakuha ko yung punto ni Pastor. Gusto niya na magpasa na talaga ng batas kagaya tong tukhang. May tukhang na wala eh. Kasi nagpalit ng admin. Kung naging batas ang tukhang, hanggang ngayon may tukhang pa. Visionary lang talaga si Pastor Kibuloy. Malawak lang ang vision niya. Ako naintindihan ko kayo pobreng Pinoy. Trolls ka ni Pastor. Pero ewan ko bakit nandito ka, animal. Nagmimbro ka pa sa akin. Matagal ko na rin yan napapansin tong buang na to eh. Pasikat. Di mo naintindihan, tol? Again, ulitin ko. Yan ay isang plataforma ni Pastor. Paglaban sa droga. Hindi ko mo sabi ni Pastor na gusto ko hukom bitay dit penalty sa mga durugista. Sasabihin mo na yan ay gawain ng executive. No! Kailangan niya ipapasaya na panukala sa Senado para maipapatupad ng executive department pag nagiging batas. Gets mo? Oh. Katikim ka ng sipa ngayon? Halatadong trolls ni Pastor. Sabi ni Nelson, batas para panghabang buhay na yan. Tingnan mo. Kagaya ng pugo ngayon, bibigyan ko ng halimbawa. Si Tatay Digong executive order lang yon. Sige, gawin nating magkaroon tayo ng regulasyon dito sa pugo. Bigyan natin ng mga lisensya kasi kumakalat na yung pugo sa panahon ni Pinoy, mga illegal eh. Panahon ng Dilawan, panahon pa ni Gloria. So ngayon, ang ginawa ho ni Tatay Digong, nag-executive order siya. So anong nangyari sa executive order ni Tatay Digong? Wala na, pinawalang bisa din ni Bangag. Nag-ano din si Bangag ng executive order ng sarili niya. Kung nagiging batas po talaga ito, walang magawa si Bangag dyan. Yun yung punto riyan. Gets niya? Gagawing batas para kahit sino yung papalit-palit. Okay, walang problema. Ba't matakot siya sa hukom bitay? Sabi namin, gagawing batas pa yan bro. Magkaiba ang executive order at batas. Magkaiba talaga kasi ang executive order, ano lang naman ang presidente yan. Pag nagpalit ang presidente, papawalang bisa ng papalit. Gets mo?
Ayaw ko kasi masyadong magaling. Putang ina, nag-vlog na lang sana kayo. Gusto ko yung pareho lang tayo, mga ano, tama-tama lang ba, hindi masyadong matalino. Ba't ka tinamaan sa ano ni Pastor Kibuloy? Membro pa, no? Bisdak Pilipinas. Ano yun? Pansin ko talaga siya, laging kumukontra yan dito. Nakarami lang siya ng comment, kaya nabubuisit ako, pinatulang ko na ang bangag. Anong gusto mo? Gawin nating legal ang droga? Kawawa ka, di ka mga-comment, no? Baka ma-high blood ka. Ito pa, membro-membro ka pa, trolls ka pala. Sa mga DDS, bantayan nyo po yung si pobreng Pinoy. Utang ina, trolls ang gago. Panukala ni Pastor na akong bitay sa mga durugista, pinalagan. Kasi executive daw. Ipapasa nga, panukalang batas nga eh. Senador man tinakbo ni Pastor, di man yan presidente. Ang utak mo lang kasi, iba. Tinutrolls mo agad, iniisip mo agad na ito ay gawain ng executive, hindi from legislative. Buang, ipapasa nga niya eh, hukom bitay, ayaw mo mabitay ka? Ayaw, mabitay talaga oh. Ingat-ingat po tayo dito. May nagkukunwari, mga hunyango. Sinipa ko na, ako na nagsipa. Bigyan ko pa naman sana ng jacket kasi membro. Kaya nga ano talaga ako, ingat-ingat. Di muna ako magbibigay ng jacket ha. Merong nagtatago ng kademonyuhan eh. Gusto yata tayo magiging republic. Ako sang-ayon ako. Alam mo yung Truth Commission na sinasabi ni Pastor Kibuloy? Yung Truth Commission. Ito napaliwanag na rin po to ni Pastor Kibuloy sa amin nung pinatawag ko kami. Yung Truth Commission, ang purpose niyan, yan yung parang magsasala sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, Truth Commission. Meron si Tatay Digong ano noon, ang tawag kay Tatay Digong, yung Presidential Anti-Corruption Commission. PACC. Ang problema ngayon, executive order lang din ho yun. Yung unang ginawa ni Bangag, nung nanunumpa siya, yung Presidential Anti-Corruption Commission, yan yung pinawalang bisa niya. Imbis dapat pinalakas mo yun, pinawalang bisa niya. Kasi executive order lang yun ni Tatay Digong. So itong maganda kay Pastor Kibuloy, Truth Commission, ito yung magpupuli sa mga kurakot. Ito yung titingin kung sino yung mga taong adik at salot sa lipunan na nasa gobyerno ngayon. Sila yung magpupulis. Ito yung purpose ng Truth Commission kasi nga, hukom bitay man ang panukala niya para sa mga durugista. Kasi siyempre, kailangan ayusin ng maayos. Titingnan ng maayos kung totoo ba talaga to, addict to, animal, drug lord, pusher ba to, para hindi naman basta-basta lang tayo makapagbitay ho ng isang inosenteng tao. Yun yung Truth Commission. Para sa mga empleyado ng gobyerno yan. Hello, Josephine Andres, magandang gabi ho sa inyo. Kagaya ito. Kagaya itong Tuwad Committee. Kung merong Truth Commission at merong hukom bitay laban sa mga drug protector, drug lord, hindi siguro magkakaroon ho ng ganitong komite, itong Tuwad Committee, na nagmistulang mga protector ng mga durugista. Tama ba? Kung meron ng batas na hukom bitay laban sa mga durugista at merong Truth Commission na magsasala, siguro itong mga ugag na to hindi magkaroon ng 100 sungay sa ulo. No? Nagkasungay man dahil kay tambaluslos. Pira-pira man.
Pero ang malas nila, kasi ang pag-aakala ho nila, sila na po ang bida ngayon. Sila na ho ang parang Panginoon na lumalabas daan sa Kongreso, nagkamali ho sila. Nung tinatakot po nila si Tatay Digong, gusto nilang paratingin sa kanilang mikos-mikos sharing. Make lang si Tatay Digong. Nasaktan lang talaga siguro si Tatay Digong na na-challenge. Hindi man siguro nasaktan, na-challenge lang ba? Ang tawag. Na-challenge lang dahil itong mga ugag, tinitira si Tatay Digong ng todo. Hello po, Ma'am Lourdes Espasimiso Sierra. Sinabing, ano ka duwag? Duwag ka? Ganon. Ako sa akin, guys. Tapos meron pa si Boy Kiyod ba? Magtatanong daw ng 20,000 na katanungan eh. Mantakin mo yung 20,000 na katanungan, putang ina, ilang buwan natin yan pag-usapan? No? Ilang buwan natin pag-usapan yung 20,000 na katanungan, mga buang? Bago natin pag-uusapan yung pagsugod bukas ni Pastor Apollo Sikibuloy. Binaliktad nila ang mundo. Parang pinalabas nila na gumawa ng eksena si Tatay Digong. Kung kailan umano, kinansila yung naturang hearing, saka daw nagpahayag si Tatay Digong na pumunta sa hearing. Utangin ang utak daw, kasing laki ng utak ng ipis. Wala talagang gamot sa tanga. Kaya ni Pastor yun. Ni Pastor, ni Tatay Digong. Yung sabi ni Boy Kiyod, nagtanong dito yung bayarang media eh. Magsasakripisyo si Tatay Digong ng pera, wala nga siyang pera eh. Pakinggan po natin, kasama na si Pastor Dila dito. 20,000 ha? Ito na ho tayo ngayon. Patoplok guys. Nabaliktad na nga, bumaliktad na nga si Barbers. Sabi Rosana Galawang Power Tripper, ang lungkot ni Pastor Dila. Nung nalaman nilang darating si Tatay Digong, hindi mo alam kung nanginginig na ba ang tuhod nito. O baka ay naalmoranas na rin to. Kabado si Pastor Dila. Pakinggan po natin mga kabisdak ang katakutan nila. Saka, bakit sa social media namin kukunin yung confirmation? Diba? I mean, kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin inaano sa social media na, iniimbitahan namin si dating Pangulo. Diba? I mean, it's a personal letter to him, no? Ng Quadcom. So, ine-expect din po namin na yung lawyer niya, tatawagan din kami, sabihin sa amin kung makakaaten o hindi. In fact, nung nabasa ko yung reason kung bakit hindi makakaaten ng Pangulo yung last invitation namin, akala ko talaga hindi na siya mag-aaten sapagkat munti ka mabilaukan. Akala daw niya hindi na daw darating si Tatay Digong buwang. Alam mo, Pastor Atras, ano ba talaga? Imbitahan niyo si Tatay Digong o hindi? Gusto niyong harapin si Tatay Digong o hindi? Nakasampung ano na kayo hearing eh. Binibida ninyo, napunta ka Duterte. Tapos nag-send kayo ng invitation November 10. Ngayon, magrereklamo ka, ba't hindi nag-confirm sa amin? Ba't sa social media nag-confirm? Ay buang, wala kaming pakialam dyan. Kung ako kongresista, wala akong pakialam sa isang resource person kung mag-confirm ba sa akin or saan mag-confirm.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!